Inayahan ko po ang bawat isa na tumayo. And samahan po kami sa pagpuri sa ating Panginoon. Tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon. Amen. Para po nating palakpakan ang ating Panginoon.
Binabalik po namin ang lahat ng papuri ng pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lahat po ay magsabi na. Amen. Gabi po sa bawat isa at salamat po sa Panginoon dahil tuloy-tuloy po ang gawain. So, this Holy Week na po, it's a time for reflection and also rest, but not rest outside God, no? But also of course rest in God. Kaya ngayong gabi po ay tayo po ay hahanap na o susumpong ng kapahingahan sa Panginoon sa Kanyang salita. And this night, we will be in Psalm 32. But before we proceed to that, I will read muna po sa Psalm 1. Of course, the first chapter, no? Basahin ko lang po. How blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, nor stand in the way of sinners, nor sit in the seat of scoffers. But his delight is in the law of Yahweh, and in his law he meditates day and night, and he will be like a tree firmly planted by streams of water, which yields its fruit in its season, and its leaf does not wither. And in whatever he does, he prospers. The wicked are not so, the opposite of blessed, but they are like chaff which the wind drives away. Therefore the wicked will not rise in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For Yahweh knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. So inumpisan ko po sa Psalm chapter 1 because this is the first among Psalms kung saan ang dinefine niya kung ano ang isang taong blessed. No? Blessed is the man from verses 1 to 3. And then verses 4 to 6, he defines or defined kung sino ang hindi blessed. So there's direct opposite meaning nung kung ano ang isang blessed, and he used the term wicked, no? So hindi pwedeng by the definition of the Psalter ni David, ang isang taong hindi blessed ay wicked, and then ang isang taong wicked cannot be blessed, cannot be called blessed, no? Hindi po pwedeng paghaluin yon. Hindi pwedeng pagsamahin or pwedeng may portion na 75% blessed, 25% wicked. It is straight 100% blessed, 0% wicked. 100% wicked, 0% blessed. At ang definition niya pong ito ay kung ano yung ginagawa ng isang taong blessed at kung ano yung hindi niya ginagawa at kung kanino siya hindi nakikisalamuha at kung paano siya namumunga at kung ano yung kanyang mga meditation araw at gabi. So, with that recap po kung ano ang definition ng blessed from Psalm 1 and then bigla in Psalm 32, David again defined what is a blessed man. No? So dito, hindi kung ano yung ginagawa ng isang blessed, kung ano yung hindi niya ginagawa, kung kanino hindi siya nakikisalamuha, but mainly paano naging blessed ang isang tao. So in verses 1 to 5, David define what is the blessedness of forgiveness. And then verses 6 to 11, the blessedness of being godly or having faith. In verses 1 to 2, it is a blessing to be forgiven. Kasi sabi niya dito, how blessed, no, is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. How blessed is the man whose iniquity Yahweh will not take into account, and in whose spirit there is no deceit. So, basahin ko rin po pala yung superscript nito, of David, a masculine. So, of David meaning pertaining na maaaring si David ang nagsulat or isinulat ito patungkol kay David. But most definitely, most probably,
No, more probably than not, si David po ang nagsulat nito. And amaskil, it means instruction. So it may, or someone who is instructed. So it may pertain doon sa mga awit or doon sa musician na tutugtog nito, or the instruction or to be instructed patungkol sa laman kung kapag pinakinggan or binasa ang awit na ito. There are some Bible scholars who think na ang Psalm 32 ay isinulat ni David nung siya o pagkatapos niyang magkasala sa Panginoon by committing adultery with Bathsheba and murder sa kanyang asawa. No? At kaugnay nung Psalm 32 is yung Psalm 51. Psalm 32, he defined paano siya pinatawad. Psalm 51, it was a confession of sin. And so, hihimayin po natin muna yung verses 1 and 2. Kapansin-pansin po dito, David used the three terms for a sinner, for sin. How blessed is he whose transgression, whose sin, whose iniquity. No? Transgression, sin, iniquity. And yung transgression is paglabag. Sin, in its original term and meaning, it means missing the mark. You did not meet the standard. And then iniquity, yung ginagawa kasamaan or wickedness. So, ang isang taong blessed is a sinner. Kasi ito yung sinabi niya, whose transgression, whose sin, whose iniquity. Or maybe, let me correct, a blessed man was a sinner. At paano raw po siya naging blessed? When David used the three terms for sins, no, transgression, sin, and iniquity, he also used three terms in forgiveness. Whose transgression is forgiven, whose sin is covered, whose iniquity will not take into account or is covered in other translation. Sa panahon po natin ngayon, when we say we are blessed, what do we mean by it? Do we mean that we feel na walang problema? Do we say that we are blessed because we have received something material? Do we feel blessed because we think, no, we deserve or we got one thing na hindi natin deserve? Sadly, sa panahon po natin ngayon, madalas nagagamit yung blessed even by unbelievers pertaining to things, material things, or events, mga pangyayari sa buhay nila. When here, David, hanggang matapos po yung Psalm 32, walang binanggit pertaining to material things, pertaining to financial things. Even when David in his glorious days as a king, he never told or said that the Israel is blessed because they are rich, because Israel has military power, because Israel cannot be defeated. He did not say he is blessed because he has lots of possessions. But David, from Psalm 1 and Psalm 32, he defined what is blessedness. In fact po, when we go to the New Testament, there is no word blessed pertaining to material things. Tulungan niyo po ako, no? Maybe I miss it. But I read an article na ang sabi niya, blessedness or blessing was never used in the New Testament pertaining to financial wealth, pertaining to health, pertaining to earthly things. But sa panahon po natin ngayon, when they say, I am blessed, they mean material things. So ang layo ng pagkakagamit ngayon ng blessedness or pag sinabing pinagpala ka. Even in the New Testament, when Paul used the term blessed, he pertains to heavenly blessings. There is not one time or passage or event
or teaching in the New Testament na blessing pertains to earthly things, even if it comes from God. How can we say na ang blessing ay financial or material things? So, pag po ba ang isang taong mayaman o yung pinakamayaman na tao, is he blessed? Sino po pinakamayaman na Pilipino o tao sa Pilipinas? Villar. Can we say Manny Villar is a blessed man? Can we really say and come to him, you know, Villar, blessed na blessed ka? Mali, di ba? Hindi natin masabi yun. Bakit? We know kung ano yung nawala siya sa Panginoon. He is not a believer. And yet, kapag ang mga mananampalataya, they use the term blessed, they mean earthly things. So, bumaba at lumayo yung kahulugan ng pagpapala. Naging temporary yung definition ng blessedness na nakakalimutan there is deeper and richer meaning. Blessedness is heavenly blessing. When we say we are blessed, it means our sins are forgiven. Meron pa po bang mas hihigit na pagpapala na mapatawad tayo ng Panginoon? Meron pa po bang mas magandang pagpapala kaysa sa yung mga kasalanan natin ay hindi na makita or hindi na i-akusa ng Panginoon sa atin? I don't think na may masasabi pa kayong ganon. Di po ba? Di ba? So, lumayo at naging mababaw. So, again, maybe if I miss a passage in the New Testament wherein Paul, Peter, the apostles, and John use the term blessing, blessedness, or blessed pertaining to earthly things or earthly blessing. And let's continue. How blessed, no? Or when in verse 3 and 4, when I kept silent about my sin, my bones wasted away through my groaning all day long. For day and night your hand was heavy upon me. My vitality was drained away as with the heat of summer. So in verses 1 to 2, it is a blessing to be pardoned of transgression. In verses 3 and 4, here is the pain of transgression. David defined, no? Para akong, sabi niya kasi, para clear lang po, yung verses 1 and 2, he just defined it, yung blessedness. Yung 3 and 4, ito yung naranasan niya because he did not confess his sin. Kasi when I kept silent about my sin, subukan po nating basahin sa Tagalog, nang hindi ko pa naihahayag ang aking mga sala, ako ay nanghina sa maghapong pagluha. Sa araw at gabi, ako ay iyong pinarusahan. Wala nang natirang lakas sa katawan. Parang hamog na natuyo sa init ng tag-araw. Ano pong heat index natin ngayon? Abot na yata ng 50. Nasa 40 plus. At mainit po, tama? Mainit sa Pilipinas, pero mas mainit pag summer. Na kahit yung aircon parang hindi na rin tinatablan. Yung electric fan, wala na siyang silbi minsan. Lalo lang kumakalat yung init ng hangin. Hindi na lumalamig. Nasa aircon na po tayo ngayon. Dati, mga mayayaman lang talaga yung pag may aircon ka sa bahay, mayaman ka. Diba? Uy, may aircon. Tapos window type lang yon. Mayaman ka na. Ngayon, need na yung aircon. Diba? May mga nagsasabing di baling magastos ka sa kuryente kaysa sa ospital. Di baling mataas yung bill, wag lang yung mga gastos sa gamot. So, sa panahon po natin dahil sa sobrang init, di ba, wala tayong energy, ang bilis nating mapagod. Ang bilis nating
manlupaypay. At ganon yung sinasabi ni David. Hindi niya sinasabing wala siyang aircon. Ang sinasabi niya, yung pakiramdam niya ay tuyong-tuyo siya sa init ng tag-araw. And when we have unconfessed sins, it is the same thing na nararanasan ng isang tao. Na yung sin, although it is spiritual, no? It is in the spiritual sense, there is a physical consequence or manifestation na nangihina tayo. Kung paano sinabi ito ni David, even in Psalm 51, yung kanyang panghihina. Dahil sa hindi niya hinahayag o hindi niya kino-confess ang kanyang kasalanan. And church, hindi po palalagpasin ng Panginoon yung mga unconfessed or binababy na mga sin. He will sooner or later or little by little, no? Gagawa ang Panginoon na magmamanifest yan. Mararamdaman mo yan physically. In fact, ako po yung naniniwala yung mga mental health issues natin, yung mga mental health issues na nararanasan ng mga tao yan, especially sa mga kabataan, I strongly believe, no, but not all, kasi may mga mental disease po talaga na kailangan ng gamot, no, panggagamot. But yung mga mental issues, depression, anxiety, all of those things, I believe, relate to sins, to their sins. How can be someone anxious and depressed when you are blessed by God? How can you be afraid of the future when you know who is in the future? Who holds your future? And maybe, kaya madami rin nadidepress because of envy and jealousness or jealousy. Nakikita and hindi lang po dahil sa term na kaka-cellphone mo yan. But totoo na yun ngayon. Kaka-Facebook mo yan, kaka-Instagram mo yan, kaka-TikTok mo yan. Dahil nakikita mo yung mga magagandang bagay sa ibang tao and then subconsciously, nakukumpara mo yung sarili mo doon sa nakikita mo. And then subconsciously, nakikita mo yung sarili mo, bakit ako walang ganon? And there is a study na kaya ganyan ang nangyayari ngayon sa mga sa generation, not just the youth, no, even the next generation, Gen Z, and then also the Gen Alpha. Kaya nung mga panahon po natin, walang depression. Kasi wala namang ganyang exposure. Wala namang hindi ganun katindi yung inggit. Hindi ganun katindi yung pressure. Mabagal lang ang takbo ng buhay nun. Pero ngayon, mabilis na talaga. No, even the information. Kahit yung nangyayari sa ibang bansa, alam na natin agad. Dati yung mga magulang na nasa abroad, mahal tumawag sa telepono. Mahal yung telegram, mahal yung letter, matagal. Pero ngayon, agad-agad. And so, we are exposed, kaya itong mga mental health issues, not absolute, but most of the times, it relates to sins that are not being confessed. And dito po sinabi kanina ni David, no, sa verse 1, ikumpara lang natin, whose sin is covered. So verse 1. And then in verse 3, when I kept silent about my sin, or in some translation, halimbawa po sa NIV, not NIV, I forgot yung ano. So verse 1 is whose sin is covered, and then in verse 3, when I cover my sin. Kanina, ang Diyos ang nagtakip, meaning it was forgiven. Dito, sa verse 3, ang tao nagtatakip. Ang taong ayaw maghayag. Kaya ang sabi niya sa verse 4,
For day and night your heavy was upon me, my vitality was drained away. So, in verses 5 to 6, or verse 5, this is the prayer of transgression, or the prayer of sin, or sinner. I acknowledge my sin to you. Dito pala yung, this is verse 3, verse 5, kaya di ko makita kanina. I acknowledge my sin to you, and my iniquity I did not cover up. I said, I will confess my transgressions to Yahweh, and you forgave the iniquity of my sin. I acknowledge. Kaya sabi sa verse 2, in whose spirit there is no deceit. Kung maalala po natin, ang term na to, yung there is no deceit, saan po natin nabasa yon sa New Testament? When Jesus met Nathanael, an Israelite, a true Israelite, where there is no, kung saan there is no deceit. Paano there is no deceit? If you are a sinner, there is no deceit when you confess your sins. You are honest. Kaya sabi niya ni David sa verse 5, I confess my transgression. When you confess, you are already blessed. The moment you confess your sin, you can be already called blessed. Because kapag hindi mo inaamin, ayaw mong aminin at tinatago mo, or sasabi mo sa sarili mo, hindi ako yon. Hindi ko ginawa yon. Hindi ginawa ko yan dapat kong gawin. There is deceitfulness or self-deceit. Hindi mo niloloko yung ibang tao. Hindi mo niloloko ang Diyos. Ang sarili mo ang niloloko mo. Kaya sabi sa verse 2, how blessed, no? How blessed is the man in whose spirit there is no deceit. In verses 6 to 7, so from 6 to 11, here is the blessedness of having faith or being righteous or godly. Sabi ni David, therefore, so yung therefore, it is a conclusion. Alam na po natin ito. When we hear or see the word therefore, it is a conclusion. So kailangan maintindihan po natin ano yung binanggit before. Kumbaga, equals 4. 2 plus 2, therefore, equals 4. Pag sinabi mo lang equals 4, anong equals 4? Kailangan maintindihan mo, kasi binanggit kanina, 2 plus 2. So, kaya kailangan po nating himayin yung verses 1 to 2. Because now, there is a conclusion. If you are blessed by being forgiven, by confessing your sin, in verse 6, this is the conclusion. Therefore, let every holy one pray to you at a time when you may be found. Hinto muna po ako doon. Sabi ni David, let every holy one. In ESV, ang ginamit na term, let everyone who is godly. In NIV, let all the faithful pray to you. Faithful, godly, holy one. Isa lang ang tinutuko dyan. Pero ang tanong, how can someone be faithful, be godly, be holy when he has a sin to confess? Paanong magiging isang matuwid, banal, may pananampalataya, or faithful kung may i-confess siyang sin? So sinasabi dito ni David na ang taong blessed na may kasalanan and he confesses and he was forgiven is already prior. Kasi, therefore, let all the faithful pray to you. So kanina po sa verses 1 to 5, he was defining the blessed man, and now he is talking to the people, perhaps mga Israelita, and he is saying, kung gayon, yung mga pinagpala because they were forgiven,
of their sins. Let all the faithful, the godly, and the holy pray to God, pray to you. So, ang kasalanan po dito, it's not a sin where there is a need for confession because, ganito po, nung tayo ay hindi pa mananampalataya, we have to confess our sins. Para tayo patawarin ng Panginoon, para tayo ay maging katanggap-tanggap sa Kanya, magkakaroon tayo ng kailangan nating manampalataya sa Panginoon Jesus. Yun po yung turning point from being an unbeliever to a believer. Dito po, ang panalangin ni David ay hindi kung kailan siya naging mananampalataya. Tandaan po natin, mananampalataya na siya dito. He was already called man after God's own heart. Hindi po ito yung panahon na siya ay nasa nag-aalaga ng mga tupa. Hindi ito yung mga panahon na natalo niya si Goliath. Hindi ito yung panahon na hindi pa siya inanoint ni Samuel. This happened when he was already a king and committed a sin by through murder or adultery and murder. So, dito po, makikita natin na ang isang tapat, ang isang faithful, holy, and godly can still commit a sin. Example, si David can still commit a grave sin. Example, si David. Sometimes, we think na kapag ang isang tao ay mananampalataya na, imposible na siyang magkasala. Minsan, may notion na kapag ang isang tao ay Kristiyano na, imposibleng makakommit siya ng matinding kasalanan. Paano si David? So, even, sadly, hindi ko po sinasabing we are allowed. Hindi ko po sinasabing okay lang. Hindi po natin sinasabing katanggap-tanggap yon. But, as a believer, we are not yet sinless in a sense na hindi na tayo makakapag-commit ng sin, even a grave or matinding kasalanan. Again, example, si David. He committed first adultery. He committed second, related to adultery, murder. And yet, he was called a man after God's own heart. And yet, he was Israel's greatest king. And yet, he was the most powerful and glorious king Israel ever had, with the exception of Jesus, of course. Kaya, despite of committing a sin, hindi po mawawala yung pagkatawag sa iyo bilang isang godly and faithful and holy. Because when David committed the sin, he was still considered faithful, holy, godly. Otherwise, ano pong ibig niya sabihin sa verse 6? Pero paano yun? Matindi yung ginawa ni David. Paano naging godly si David? Later, malalaman po natin. But in the context noong sa Old Testament, you can still be faithful even after committing a sin by confessing and acknowledging your sin. And God would still forgive you and cover your sin. Ang ganda po nung principle na ito eh. If you cover your sin, God will not cover your sin. Kung pinagtatakpan mo ang kasalanan mo, hindi tatakpan ng Panginoon yung kasalanan mo. Pero kung ilalahad mo yung kasalanan mo, tatakpan ng Panginoon yung kasalanan mo. Later po, i-explain ko rin yan. In verse 7, no, so in verses 6 to 7, it is
The blessed is surrounded with the shouts of deliverance. Therefore, conclusion, let all the faithful pray to you while you may be found. Sino yon? Ang Panginoon, yung you. Surely in a flood of great waters they will not reach him. You are my hiding place. You guard me from trouble. You surround me with songs of deliverance. So in verse 6, it is a warning. Manalangin ka, you confess your sins habang matatagpuan mo pa ang Panginoon. Bakit? Bakit kailangan po natin i-confess ang sin? Bakit kailangan po natin katagpuin ang Panginoon? Because in verse 7, ito ang sinabi niya, God is our hiding place. Hiding place from what? Itatago niya tayo saan? Sa kaaway? Wala pong binabanggit na kaaway dito si David. Wala siyang binanggit na mga umuusig sa kanya. So saan siya itatago? Mula doon sa parusa ng kasalanan. You are my hiding place. You guard me from trouble. Trouble na ano? Na ginawa niya? Yes. Ano pa? Yung trouble from the consequences of his sin. And then, you surround me with songs of deliverance. How can a man, blessed by being forgiven, not sing a song of deliverance? Pwede po ba ng isang tao ay pinatawad at alam niyang pinatawad siya ng Diyos na hindi siya walang awit mula sa kanyang puso? In the Old Testament, whenever the Israelites celebrate victory, they always sing. Lagi po silang may pag-awit. In the New Testament, although hindi po masyadong nabanggit yon, but they were instructed by Paul. Sing songs of hymns, psalms, spiritual songs whenever you meet. In verses 8 to 9, no? So now the blessed is also surrounded with sound teaching. So kanina 6 and 7, si David ang nagsasalita sa mga Israelita patungkol sa Panginoon. Now in 8 to 9, ang Panginoon, no, ang nagsasalita kay David. Or maaaring si David pa rin ang nagsasalita sa mga Israelita. But most probably, ang Panginoon po ang nagsasalita dito patungkol kay David at sa mga Israelita. Kasi sabi niya, I will give you insight and teach you in the way which you should go. I will counsel you with my eye upon you. Yung verse 8, I will give you insight and teach you in the way which you should go. Parang familiar po, di ba? Sa Proverbs, train up a child in the way he should go. So dito, hindi pababayaan ng Panginoon na maligaw ka sa tamang daan or malayo ka sa tamang daan. Hindi pababayaan ng Panginoon o hihintulutan ng Panginoon na maliligaw ka lang. Kasi ito ang pangako niya kay David at sa mga Israelita. Doon sa mga blessed na pinatawad ang kasalanan, I will give you insight. Hindi lang po ito insight ng kaalaman. Hindi lang po ito isang doctrine or belief. Kundi mga katuruan kung saan dapat tayong pumunta o yung mga dapat nating gawin. Biblical knowledge, wala po yung halaga kung hindi natin siya gagawin. Walang halaga, walang silbi na alam natin yung 10 utos ng Diyos, alam natin lahat ng utos sa New Testament, at kaya mo makipagdebate at kaya mong sabihin hindi required example lang po ito, hindi required ang tithes sa New Testament kasi wala namang binanggit na ganyan. Hindi required yung baptism, hindi kailangan ganito. You may have a lot of knowledge, pero kung hindi mo ginagawa, walang sense. Kaya sabi ng Panginoon, I will give you insight and teach you in the way which you should go. I will counsel you with my eye upon you. Ang Panginoon po mismo ang magtuturo sa atin kay David dito in this chapter
kung saan at paano dapat mamuhay ang isang tagasunod ng Panginoon. Kaya nakakalungkot lang din because the wisest man, no, si Solomon, anak lang din David. Wisest nga, di ba? Nanghingi siya ng wisdom. Yet, he failed gravely. Verse 9, do not be as the horse or as the mule which have no understanding, whose harness are bit and bridle to control them. Otherwise, they will not come near you. Huwag kang parang isang hayop o yung kabayo or asno na ang hirap turuan. Di ba yung sa kalesa kailangan pang ilatigo? Di ba kailangan pa siyang takpan dito sa gilid para hindi siya ma-distract? Kasi mahirap turuan. Kahit yung mga sa Olympics, yung equestrian po ba yun? Yung magtatalon sa mga hurdles, may mga pamalo pa rin yung mga kabayo yun. Kahit po sa karera, yung sa sugal, bakit may kailangan nakasakay? Diba? Kasi hindi kaya ng kabayo na ako'y alam na niya, na-train na siya. Pansinin niyo po yung mga aso, at least yung mga aso, natitrain. Pero yung mga kabayo, kailangan may nakasakay. Kailangan alam niya kung saan siya pupunta. So, ang sabi ng Panginoon, huwag kang maging katulad nila na walang understanding. Na kailangan pang i-control, kailangan pang i-bridle. Basahin po natin sa Tagalog. Huwag kang tumulad sa kabayo o sa mola na walang pangunawa na upang sumunod lang ay hahatakin pa ang renda. So, hindi po gano'n ang mananampalataya na kailangan itali tayo sa leeg. Hindi po kailangan din na dapat ipalo pa tayo ng Panginoon. Dalawa lang naman po yan, no? The easy way or the hard way. Yung pinsan ko po, sabi ko sa kanya, kung ayaw mong inuutusan ka, magkusa ka. Sasabihin kasi, puro utos. Kung ayaw mong inuutusan ka, magkusa ka. So, kung ayaw mong paluin ka, you choose the easy way. There is always the easy way. Sa Tagalog nga, kung di ka madala sa santong dasalan, idadala ka sa santong paspasan. In verses 10 to 11, dito na po yung surrounded with steadfast love. Kung ano ang isang blessed. Many are the sorrows of the wicked, but he who trusts in Yahweh, loving kindness shall surround him. So, pag nakita po natin yung loving kindness, steadfast love, hindi po kasi, wala pong exact English word, kahit Tagalog. The Hebrew is, alam po ito ni Pastor Romel, chesed. It's a Hebrew word that kailangan dalawang English word para pagsamahin. Loving kindness, steadfast love. It is also a covenant love. Hindi lang siya emosyon. When we say covenant love, kung anong sinabi ng Panginoon, kung ano ang kanyang covenant sa iyo, gagawin niya. It is not based on His feelings or emotions. If God said this, He will do it. That is His chesed or loving kindness. Many are the sorrows of the wicked. Doon muna po tayo. Many are the sorrows of the wicked. How come can a Christian have many sorrows? Maybe, many. But, kasi I'm thinking po sa sinabi ni Pablo, sorrowful yet always rejoicing. So, ang isang taong masama, the exact opposite of blessed, will have many sorrows. But, sabi niya, he who trusts, sino po yung he who trusts? Those are the godly, the holy, the faithful. In Yahweh, ang pagmamahal, ano ba yung ginamit na Tagalog word dito? Tapat na pag-ibig lang kasi dito no? So, wala talaga eksaktong English or Tagalog word. He who trusts in Yahweh, His loving kindness will surround him. Kanina po, inawit natin, your goodness is
running after me. Ang ganda nung lyrics na yun because sa awit din, di ba? Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. The better English word, shall run, shall chase. Hindi lang follow. Hahabulin ka ng goodness and mercy all the days of my life. Now, it is the same thought, but ang sinabi niya, it will surround. Mapapalibutan ka ng pagmamahal ng Panginoon. So, imagine, hinahabol ka na ng goodness and mercy tapos napapalibutan ka pa ng loving kindness ng Panginoon. Iyon ay para sa mga may pagtitiwala sa Yahweh, kay Yahweh. Verse 11, be glad in Yahweh and rejoice, you righteous ones. And shout for joy, all you who are upright in heart. Imagine from verses 1 to 6 or 1 to 5, David was defining a blessed man being committing a sin, yet forgiven, and now he ended with rejoicing. How can one man who committed a sin and nararanasan niya dahil hindi niya agad, dahil tinatakpan niya ang kasalanan niya and until he confessed his sin. So yung kapatawaran po ng Panginoon will lead us into singing and being glad and rejoicing and shouting for joy to the Lord. Hindi ba napakaganda na gamitin natin yung term na blessed? Hindi ba ang ganda nung pagpapaliwanag ni David, and yet hindi niya po isinulat to just to define a blessed. When he wrote this, he was writing a song. Kaya ang galing ni David bilang isang mga awit, hindi lang siya basta, although hindi natin alam yung musicality kasi di naman natin maririnig, no, kung ano yung tono, gaano kabilis, gaano kabagal, yet the lyrics, it is not just a lyrics of expression of joy. He defined. At natututo tayo by listening and singing this song. In Romans chapter 4, kinuha po ito, ginamit ito ni Pablo. Yung verses 1 to 2 ng Psalm 32. Talon po tayo sa Romans 4. At before verse 7, doon po niya kasi binanggit yun, blessed are those, no? Paul was talking about paano naging matuwid si Abraham sa harapan ng Diyos. I'll start with verse 1. Sa Tagalog ko na lang po basahin. Tungkol kay Abraham na ating ninuno, ano naman ang masasabi natin? Ano ang kanyang karanasan tungkol sa bagay na ito? Kung itinuring siya ng Diyos na matuwid dahil sa mga nagawa niya, may pagmamalaki sana siya. Ngunit wala siyang maipagmalaki sa paningin ng Diyos. Ano ang sinasabi ng kasulatan? Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito, siya ay itinuring ng Diyos na matuwid. Verse 4, ang ibinibigay sa taong gumagawa ay hindi itinuturing na kaloob, kundi kabayaran. Tama. Diba? Kaya minsan pag when we want to give favor, tapos, tanggapin mo. Hindi, wag na. Kasi pag tinanggap mo yun na yung bayad dun sa ginawa mo. So, yun din yung sasabi ni Pablo. Verse 5, ngunit ang hindi nananalig sa sariling mga gawa, kundi sumasampalataya sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan, ay itinuring na matuwid ng Diyos. Dahil saan? Dahil sa kanyang pananampalataya. Verse 6, kaya tinawag ni David. So dito na po siya. When dito si Pablo, he was explaining a teaching, a doctrine, no, a reality, a fact, a biblical truth about God, about His works. And then he used the Psalm of David.
So hindi lang yung mga Psalms po, maraming ang most quoted na Old Testament book po ay Psalm sa New Testament. At dito, kinuha din ni David. Kaya tinawag ni David na pinagpala ang taong itinuring na Diyos na matuwid nang hindi dahil sa sarili nitong mga gawa. So in-explain niya, pero hindi po yung exact words or wordings. Dito siya nag-umpisa, verse 7, kasi yun yung may quotation marks. Pinagpala ang mga taong pinatawad na ang pagsuway, at ang mga taong pinawi na ang mga kasalanan. Verse 8, pinagpala ang taong hindi na pagbabayarin ng Panginoon sa kanyang mga kasalanan. And then he continued explaining, verse 9, ang pagpapala kayang ito'y para lamang sa mga tuli or sa mga circumcised? Kasi, Old Testament, kasi si David, he was circumcised. So, challenge niya, para lang ba yung mga pagpapalang yan sa mga tuli, sa mga circumcised? Hindi. Ito ay para rin sa mga di tuli. Sinasabi natin, batay sa kasulatan, na itinuring na matuwid ng Diyos si Abraham dahil sa kanyang pananampalataya. Kailan iyon nangyari? So alam na po natin yung kwentong ito, di ba? Pero basahin pa rin natin. Kailan daw itinuring na matuwid si Abraham? Kailan naging matuwid dahil sa kanyang pananampalataya? Verse 10, kailan iyon nangyari? Bago siya tinuli o pagkatapos? Alam na po natin yung sagot. Bago. Ang kanyang pagtutuli, bago siya tinuli. So yung sagot niya, bago siya tinuli. At hindi pagkatapos. Verse 11, ang kanyang pagtutuli ay naging tanda na siya'y itinuring na matuwid ng Diyos dahil sa pananampalataya niya nung hindi pa siya tuli. Kaya siya'y naging ama ng lahat ng mga sumasampalataya sa Diyos at sa gayon, sila ay itinuring na matuwid kahit hindi sila tinuli. At siya ama rin ng mga tuli, hindi lamang dahil sa kanilang pagiging tuli or circumcised, kundi dahil sa sila ay sumunod sa halimbawa ng pagsunod. Sa halimbawa ng pananampalataya ng ating ninunong si Abraham nung bago siya tuliin. How can a man be called blessed? By doing good? By following all the teachings, the commandments of God? By being nice? Alam na po natin yung sagot. Noong tayo ay may tuturing na matuwid, nung tayo, kapag tayo ay sumampalataya kay Jesus, kay Kristo. Napakaliwanag. We already called and we are already blessed if once we put our faith in Jesus. Alam na natin ito, pero minsan nakakalimutan din natin na halimbawa, ngayon lang po, pagpunta ko dito, ang dami lahat, no? Bawat kanto. So, lumalayo ako kasi tumatalsik yung dugo. Ayoko yung dugong yon. So, at iniisip ko, bakit yung mga Katolikong pare, hindi nila kinukundina yon? Kung alam naman nila na hindi naman sila patatawarin ng Diyos, kahit na anong pagpaspas at ipako, kahit ilang pako pa yung sa ano. Kasi it's already a tradition to commemorate kung anong ginawa ng Panginoon. Pero, ang ginagawa ng mga tao, it's not just a tradition. Meron pa rin silang paniniwala na patatawarin sila ng Panginoon dahil sa ginagawa nila. Pero bakit hindi kinukondena? Inaalaw pa. Because that is a teaching that is so wrong and far from what the Bible teaches. Na kailangan may gawin ka. Kailangan hati kayo ni Lord. Partner kayo.
Binigay ng Panginoon yung buhay niya, namatay siya para sa'yo, pero kailangan gawin mo rin to. No. Si Abraham, napakaliwanag ni Pablo dito. Kung hindi enough si Pablo, pumunta tayo kay David. Wala naman pong binanggit doon si David, Lord, mag-aalay ako. Lord, tutustusan ko yung pamilya ni Bathsheba. Ano nga po pangalan ng asawa niya? Uriah? Uriah. No? Urias. Lord, yung mga kapatid ni Uriah, ako nang tutustos ng mga pangangailangan nila. Dito na sila sa kaharian ko. Wala namang ganong ginawa si David eh. Pwede naman niyang gawin yun. Pero hindi. Alam ni David. So hindi lang po sa New Testament yung katuruan na yon at yung paniniwalang yon, yung katotohanan na yon. As old as David, he already knew, how can a man be called blessed? How? By putting our faith in Jesus. Let's pray. Ama naming Diyos, pinupuri ka namin sa gabing ito at kami ay nagpapasalamat sa inyong salita. Pinupuri ka namin, Panginoong Diyos, na mahabagin, na maunawain, na may matinding pagmamahal, na may tapat na pagmamahal, with loving kindness, steadfast love. Ikaw ang Diyos na aming pinupuri. Ang aming mga puso ay umaawit sa kagalakan dahil sa inyong ginawa, Panginoon. Kami ay nagagalak dahil hindi pa man kami pinapanganak, hindi pa man kami nabubuo sa tiyan ng aming bilang mga supling sa aming mga tiyan ng aming mga magulang, ng aming mga nanay, ay gumawa ka na ng paraan, Panginoon. Kaya't alam namin na wala kaming maipagmamalaki, Panginoon. Wala kaming kayang iharap at sabihin na ito ang partisipasyon namin upang patawarin mo kami. Kaya't napakatindi ng aming pasasalamat at pagmamahal sa inyo, Panginoon. Sapagkat hindi namin kayang tawarin, hindi namin kayang sukatin, hindi namin kayang pantayan ang mga bagay na inyong ginawa para sa amin. Salamat sa iyong anak na si Jesus na binuwis ng kanyang buhay para matubos sa aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, sapagkat hindi lamang sa unang beses mo kami pinatawad, kundi sa mga pagkakataon na kami nagkakasala, handa ka pa rin na patawarin kami, Panginoon. Handa ka pa rin, Panginoon, na nagabayan kami upang magpatuloy sa aming pananampalataya, sa aming paglalakbay. Panginoon, kami ay nananalangin sa mga kasalanan namin na hindi pa namin nako-confess. Lord, ang iyong banal na Espiritu siyang kumausap sa aming mga puso at patawarin niyo po kami, Panginoon. Lord, naway maisip din namin na handa kang magpatawad at yun ang magiging motivation namin to confess our sins. Na kaya mo kaming patawarin at handa ka at willing ka, Panginoon, at naghihintay ka lamang sa amin. Panginoon, dinadalangin namin na sa mga pagkakataon na kami ay inyong pinagpapala o pinagpala, naway laging sumariwa sa aming puso't isipan kung gaano kahalaga at katindi ang kapatawaran sa aming mga kasalanan. Lord, nawa ito ay laging mag-udyok sa amin upang maging masaya at masigla, Panginoon. At ma-remind kami na kami ay pinagpala dahil doon. Kami ay pinagpalang higit at wala nang higit pa sa pagpapalang iyon. Panginoon, dinadalangin namin na sa linggong ito, habang ang Pilipinas ay umaalala sa Holy Week, Lord, nawa yung mga taong naliligaw pa sa mga maling paniniwala o katuruan ay maintindihan po nila ang katotohanan at iligtas nyo rin po sila kung paanong iniligtas nyo kami. Patawarin niyo po sila, Panginoon, sa kanilang mga ginawa. Patawarin niyo po sila sa kanilang mga maling paniniwala. Panginoon, dinadalangin namin na makita nila ang napakagandang bagay na inyong ginawa para sa kanila na hindi na nila kailangang gawin ang mga bagay na yon. At dinadalangin namin, Panginoon, na ang aming pasasalamat ay hindi lamang sa pag-awit, hindi lamang sa pagsabi ng aming mga pinagpapasalamat, kundi sa pagsunod, Panginoon.
kung paanong si David ay inyong ginagabay upang malaman niya kung saan siya maglalakad, kung ano ang kanyang dapat gawin. Ganon din, Panginoon, sa panahon na ito, alam namin na ang inyong mga mata ay nasa amin. Nakatingin ka sa amin upang gabayan kami, Panginoon. At gabayan niyo nga kami nang sa gayon ay maging maganda at hindi po kami dumanas ng mga pagdidisiplina at maging maayos, Panginoon, at maging katanggap-tanggap sa inyo, Panginoon, maging kagalakan sa inyo ang paglakad namin sa katotohanan sa inyong kalooban, O Lord. Lord, dinadalangin namin na sa gabing ito ang aming mga panalangin mula sa aming mga puso ay inyong dinggin. Dinadalangin namin, Panginoon, na ituon niyo po ang aming mga panalangin na ayon sa inyong kalooban. Panginoon, dinadalangin namin na ang mga panalangin namin ay inyong dinggin at maging katanggap-tanggap sa inyo. At ang lahat ng mga idinudulog namin ay sa pamamagitan at tulong ng inyong anak na si Jesus. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.